Ayun, so good evening sa inyo guys. Medyo maganda ulit yung nangyari ngayong araw to at pumitik na naman po si PSEI natin. So nag-gain po yung ating index ng 1.01%. So ang galing no, tumalon tayo at bumalik sa 5,833.58 level naman. So ito po yung ating mga top trending stocks ngayong araw na to. Si Merrimart, dito Nickel, EPX, so puro mining pa rin pala no. Certec, BDO, yung mga banks natin, tumalon din. Si AGI, nag-trending. Si FNI, Holcim, ayan, lumabas siya. At ang ating PSEI Index. So, bago tayo magpatuloy guys, please read po yung ating disclaimer. At as usual, doon sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Ayan. So, kung bago ka lang guys, i-browse mo po yung channel natin kasi daily may uploads po tayo dito. And then, yung ibang nakalagay dito, i-browse nyo na lang po. Baka po makatulong sa inyo kung trading po yung ginagawa ninyo dito sa ating PSEI market or investing naman. So, kung may tanong ka lang dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader. At basahin mo din yung mga pinopost natin dito. Kasama din yung mga kasama natin. So, nagpo-post sila. Baka meron pong makatulong sa inyo dito or meron kayong alam. So, pwede nyo sagutin yung mga tanong mga kasama natin. Or pasyal ka din dito sa ating Palaboy Traders na Facebook page po natin. At dito naman sa mga news, kung mahilig ka is pasyalan mo itong ating Twitter account na Palaboy Trader. So, nagre-repost po tayo dito ng mga significant news na related po sa mga stocks natin. Ayan. So, maraming news dito na i-post tayo kanina. So, halimbawa itong si CNPF, maganda pala yung Q2 net profit niya. So, hindi ko pa napasyalan yung kanyang chart. Mamaya, siguro pasyalan natin ng konti. At ang pinaka-main news na nasagap natin ngayong araw na to. So, kanila madaling araw yata to. So, may sumabog po na or rather may explosion doon sa bandang Lebanon at medyo marami po yung nadisgrasya doon. Ayan. So, siguro napanood nyo na rin tong video na to at medyo sobrang daming na-aksidente po dito sa case na. So, hindi pa natin alam kung ano yung cost nito pero meron nga sumabog dito sa area na to ng Lebanon po natin. Okay? So, yun po yung nangyari sa global markets natin. So, punta tayo dito sa ating PSEI. So, good news kahit papano kasi mukhang sa ngayon, ito muna yung pinaka-bottom natin kasi medyo malayo na yung current candle natin at around 5,600 or 5,700. So, ngayon po, tumalon tayo at makita mo naman dito sa ating charts, meron pong gap up na naganap at mukhang nag-fill the gap kaagad itong si PSEI. Bumalik kasi tayo sa 5,800 level naman sa kanya. So, nag-gain po yung ating index ng 1.01%. So, yun nga lang, nung bago magkaroon closing, tingnan natin yung kanyang 5-minute chart, medyo nagkaroon ng buhusan ng konti dito sa ating PSEI kasi biglang nag-drop down sila nung bago magkaroon po ng closing dito sa ating market naman. Pero yung buong galaw niya, tingnan natin, maabot ng halos 1.6% ba yung galaw ng ating market. So, kung ang pagbabasehan mo is yung yung August 4 natin. So, nag-close pala tayo ng August 4, 5.7. So, halos 2% ba? Tama ba? Yung galaw po ng ating market ngayong araw na to. So, tingnan lang natin. So, halos 2% pala, no? Yung pinaka-peak natin is umabot ng around 1.9%. Pero yun nga, nagkabawian at umabot na lang tayo ng halos 1% na gain po dito sa ating market naman. So, balik tayo dito sa ating day chart. So, sa ngayon, yun nga lang, medyo nag-resist yung ating MA9, yung ating manipis na blue line. Pero, anyway, very, very good po yung nangyari dito sa ating market. Kahit papano, nagre-resist po na bumagsak itong si PSEI po natin. Ayan. So, kung medyo maganda pa rin siya bukas, baka bumalik ng konti yung ating index dito sa bandang taas. So, ang pinakamalakas na siguro niya is mag-retest dito sa bandang taas ng ating descending trend lines naman sa kanya. So, hindi pa rin naman ganun kaganda yung ating momentum, sinusukat ko kanina. So, yung ating RSI, pwedeng meron siyang pagsilip ng konti. So, sana medyo masundan siya bukas para bumalik na yung optimism dito sa ating market naman. Pero yung MACD, sinasabi niya, hindi pa rin ganun kaganda dito sa ating market. At makita mo, palabas pa rin yung foreigners.
merong negative 257.5 million na net foreign selling. Ayan, so dire-diretso pa rin po na lumalabas yung mga foreigners dito sa ating market. So kanina may nagtatanong tayong kasama so saan kaya galing yung ano natin, yung bumibili dito sa ating market. Kasi kung retailers lang naman ang usapan, hindi natin kakayanin na pataasin yung ating index. So siguro merong mga malalaking ano dyan, malalaki yung ating mga pondo. So halimbawa yung mga government entities natin, sina GSIS or sina Pag-ibig o si SSS, kasi nag-invest din sila sa ating stock market. So malamang sila yung sumasalo dito sa ating index sa ngayon. Kasi kung tayo lang, hindi po natin kakayanin na paakyatin ng ating mga indices naman. Kasi lalong-lalo na, nakita mo yun, 257 million yung lumabas po ngayong araw na to dito sa ating index. So nonetheless, maganda pa rin yung nangyari kahit papano yung 5,700 na lowest level natin nitong mag-impose ng MECQ is mukhang nag-hold naman siya. So kahit papaano hindi tayo masyadong natatakot sa ngayon na bumalik tayo dito sa around 5,400 level naman. At makita mo naman dito sa ating world indices, talagang lumilipad po yung mga stocks sa US market. So congrats po kung nag-invest kayo sa US market kasi patuloy pong umakyat. So kahapon green sila. So ngayon mukhang malakas na naman yung kanilang index ngayong araw na to. So sinasabayan na siya ng ating mga European stocks naman at more than 1% na yung kanilang mga gain. Dito naman sa Asia, so mix po tayo. So maganda na rin yung nangyari dito sa ating PSCI kasi yung iba nag-down ng 0.5%. Pero overall kung titignan mo, tingin natin above average or rather green po yung ating mga world indices ngayong araw na to. At mamayang gabi parang ganun din yung mangyari kasi maganda po yung futures ng ating mga market. So saan nanggagaling kaya yung optimism ng ating market sa ngayon? So wala naman tayong makitang masyadong good news. So ang mga nabanggit lang natin nung nakaraan is naipasa na yung re-reviewin na ba yung final na pirmahan ni President Duterte yung ating 2021 budget. So maganda yan kasi meron na siyang pondo na around 4.5 trillion pesos. And yung isa pang nakikita natin na pwedeng maging catalyst sa kanya, meron kasing statement si spokesman Harry Roque nung nakaraan na, or rather published po ito ni Manila Standard. Sabi niya, Roque says local economy cannot withstand longer lockdown in Metro or Mega Manila naman. So ibig sabihin, pinagbigyan lang po yung ating mga healthcare services natin na nagreklamo nga dahil sa sobrang dami ng cases. Pero parang ang itatagal lang po ng MECQ ng Metro Manila, regardless kung tataas pa rin yung COVID cases po natin, kasi more than 100K na po tayo, bubuksan pa rin po yung Metro Manila. So tingin natin, yun yung isang magandang catalyst na nabasa natin for this day. Kaya makita mo meron pong momentum kahit papano dito sa ating PSCI. So ibig sabihin, karamihan po ng mga locals natin or kung sino mang entities yan na tumutulong paakyatin yung ating market, marami na pong nagbobotong fishing dyan. So makita nyo naman, mamaya papakita natin yung mga charts. Merong mga technical bounce na po na nangyari. Halimbawa tingin natin kay BDO ba yun? And then kina Holcim, tapos si AGI, kaya siguro nag-trending kasi parang nasa bottom area po yung mga stocks naman na ito. Ayan. So, yun po yung titignan natin ngayon. Bukod doon sa ating mga grocery stores, kasi kanina umakit si Merrimart, diba? And then, doon naman sa mining section. So, tumataas pa rin po sila. So, kahit overbought na. Pero, anyway, silipin natin pa isa-isa para makita po natin yung kanilang galaw naman. Okay, so punta tayo dito sa ating mga top trending stocks. So, yun nga, si Merrimart, unahin natin. So, medyo nagkaroon siya ng Dow G. So, sana hindi reversal Dow G yung nakita na rin sa kanya. So, based pa rin sa discussion natin kahapon, nakalabas na siya dito sa kanyang descending trend channel. Kaya meron na siyang bagong channel naman na binubuo sa ngayon. So, sa ngayon, ang nakita natin sa kanya is yung pinag-usapan pa rin naman kahapon, meron siyang dito sa 50% Fibonacci. So, drawing ulit natin para makita natin yung saktong location po niya. So, ayan, sakto yung naguhit natin. No? So, at around 2.87, yan yung nakita natin na resistance level po ni Merrimart. So, mukhang nag-react siya na maaga
Kasi di ba umakyat siya ng halos 4% ngayong araw na to, pero nag-close na lang siya ng 1.85%. So medyo maaga yung profit taking sa kanya kasi malapit na rin pala dito sa ating 50% Fibonacci level naman. So tingnan natin for this week kasi yun nga, ang main catalyst po nitong si Merrimart is nabasa natin dito sa social live feeds. Parang ang mangyayari is every week merong pa isa-isa na store na bubuksan po itong si Merrimart. So sabi ng isang kasama natin doon, so hindi one time na bubuksan kasi para kahit papano merong catalyst po lagi itong si Merrimart every week. At siguro maging maganda para yung movement po ng chart natin is kumanda din sa kanya. Ayan. So medyo malapit na siya dito sa ating resistance area at around so, kung sasaktuin mo yung ating Fibonacci saka dito sa baba ng ating candle is around siguro mga around 2.9 or yung current level na yan is 2.89. So tingin natin dyan yung deciding factor kung magkakaroon ng breakout itong si Merrimart after ng news niya doon sa opening ng kanyang mga stores naman. So kabang-abang ng konti yung mangyayari sa kanya. Pero kung hindi masyadong optimistic yung mga traders natin, so medyo may doji kasi tayo, no? So pwedeng mag-open siya ng maganda bukas and then mag-retest dito sa support naman natin dito sa bandang baba. So ang pinaka-support natin, meron palang consolidation ng candles dito. Hindi natin napansin nung nakaraan. So ang sabi natin is yung MA20 pwedeng mag-support or dito naman sa consolidation po ng mga candles natin dito sa area na to at 2.69 or around 2.7 naman. Pero kung ma-break yan, syempre, ang magiging next support natin is dito na sa baba ng ating ascending trend lines naman. Ayan. So, medyo good vibes pa rin tayo dito sa company natin na si Merrimart kasi kung titigan mo, kahit sa indicators lang naman, okay yung ating RSI. So, above 50 and then paakyat and then medyo nakasilip na yung kanyang MACD. Meron na siyang data ng kanyang MACD at yun nga, pataas po yung direction ng ating trend channel naman sa kanya. At makita mo dito sa bandang baba yung volume accumulation natin. Tingin natin is above average pa rin kumpara doon sa nung pabagsak po yung kanyang mga prices naman. So ang pinakamalakas na resistance na nakita natin is around 2.9 pesos. So diyan ka mag-decide kung ibebenta mo si Merrimart kung medyo nakaipon ka na sa kanya dito sa average area natin, dito sa previous Fibonacci level natin as 2.5 pesos naman. Kasi medyo malaki na rin kung susukatin natin yan mula sa kanyang previous Fibonacci is more than 8% na rin yung inakyat po nitong si Merrimart natin. Ayan. So, tingnan natin, kabang-abang kung ano yung mangyayari sa kanya by next week kung saan i-declare na niya yung additional stores po dito kay Merrimart naman. Okay? Next po natin si dito. So, mukhang maganda rin ang galawang dito natin. So, medyo pa Dow-G yung lumalabas dito sa stock natin na si dito. Pero, kung papasinin mo, ngayong araw na to, maganda yung nangyari sa kanya kahit Dow-G siya. Nag-gain po siya ng 2.24%. So, nakalabas pa rin sa consolidation yung ating RSI at medyo upward. And then, nag-curve yung MACD. Ayan, so yun yung mga gusto natin sa ating mga charts. Kung nagre-recover siya at kung magdodrawing ka sa kanya ng trend lines, parang nakalabas na siya, no? Dito sa ating descending trend channel naman. Ayan, so medyo marami siguro matutuwang mga dito natics natin kasi mukhang nakalabas siya dito sa kanyang downtrending channel naman. Ayan, so kung mangyari niyan, since ang next na resistance natin is dito sa MA20, pinakita na niya na ito yung medyo malakas na resistance natin. Or yung pinag-usapan natin kahapon is around 2.84 naman. So hopefully, kung sakali mang mag-retest siya, hindi pa rin niya kayanin tong 2.84 na basagin is magkaroon lang siya ng support dito sa bandang baba is okay na tayo dito sa stock natin na si dito naman. So sana mag-consolidate yung prices natin dito sa trading range na ito. So siguro nag-aabang lang ng isang good news or catalyst itong si dito natin. So magiging mas obvious na nakalabas na siya dito sa ating descending trend channel naman. Para bungo muna siya ng isang sideways channel. Hindi pa naman tayo nag-expect na mag-spike kaagad siya kasi nga by December pa natin malalaman yung next update po niya doon sa kanyang mga towers naman. Ayan. So yun po yung mga kaabang-abang sa stock natin si dito. So congrats po. Nag-gain siya ngayong araw na to ng 2.24% at lumabas na siya dito sa ating descending trend channel. So sana bukas hindi siya pumasok ulit dito sa bandang loob
naman. Pero tingin natin kung ma-maintain niya yung RSI na yan. So, maglalaro lang dito sa bandang taas yung prices po ng dito natin. Okay, next po natin si nickel. So, guys, mining pa rin ang nilalaro ng ating mga traders. So, patuloy pong umakyat itong si nickel natin, no? So, nasa overbought na siya at 2.96%. So, ang laki na naman ng naidagdag sa gains na mga kasama natin. So, malamang may mga nagpakita na naman ng mga portfolio. So, nakalabas na siya, no? Or rather, nasa loob pa rin, no? So, medyo sumilip na siya. So, kung papasinin mo na maigi, yung prices natin is talagang paakyat siya. So, meron pa isang buhos siguro na paakyat ang direction itong si nickel natin. Nakita natin kasi meron pong may momentum talaga yung kanyang price. So, yung support natin is dito sa 2.55. Yung next resistance natin is 2.9 naman dito sa consolidations ng candles natin, or pwede i-close na niya yung gap niya at around 2.96. So, ang pinakamalapit is siguro around 2.9 pesos po na next na resistance level natin dito kay nickel natin. And so, congratulations po kasi yung makita mo naman yung price action, nagiging parabolic siya. So, anytime pwedeng magkaroon na po ng isa pang spike itong si nickel naman natin. Okay, so yan po yung trading range natin, 2.55 hanggang 2.9 pesos. At nakita natin, meron pang possible movement itong mga mining natin kasi yung mga global prices po ng ating mga metals is talaga pong pataas naman po yung kanilang mga movement. So, next po natin si APX. Makita mo, parang umakyat din itong si APX, no? So, antindi, no? So, kahapon, medyo nagwa-warning tayo sa kanyang RSI kasi overbought na, di ba? Pero, tignan mo nga naman, no? So, sobrang lakas ng optimism dito kay APX. Talagang pinalipad po yung kanyang prices. Nag-gain po siya ng 6.21%. So, gap up, meaning malakas po yung optimism dito sa stocks natin na si APX naman. So, hanapin natin yung kanyang resistance. Medyo malayo na, no? So, bagong 52 weeks high ba to? So, ayun, kaya naman pala. So, bagong 52 weeks high. So, ibig sabihin, and then medyo successful po yung kanyang breakout. Meron pa tayong in-expect na additional move. So, siguro mga 1 to 2 days upward move pa dito kay APX bago siya mag-consolidate. Kasi makita mo naman, sobrang overbought na po yung ating RSI. Kaya nga nagba-warning na tayo sa kanya nung mga previous na review naman natin sa kanya. So, yung kanyang, yung current location niya, ito yung kanyang resistance. So, na-meet na pala niya yung pinag-usapan natin kahapon. And then, since nasa 52 weeks high na siya, so, mag-abang-abang na tayo dito sa bandang itaas naman. So, yun yung nakita natin na next na possible move po siguro around 1.8 itong si APX naman. So, kung sakaling babagsak yung kanyang price kasi medyo overbought na siya, ang magandang makita natin sa kanya is mag-resist po siya dito sa bandang taas. So, dito sa bandang taas is around 1.6 pesos naman. So, yan na yung magiging support natin sa ngayon kasi nagkaroon po siya ng magandang breakout dito sa taas ng ating ascending trend lines naman sa kanya. Pero kung susukatin mo na maigi, so talaga nakalabas na siya, no? So, yan yung nakita natin na trend line sa kanya nung isang araw naman. So, ayan. So, congrats po dun sa mga may hawak sa kanya at parang gusto pa niya talaga umakyat, no? Kasi kalalampas niya lang po at may bago siyang new 52 weeks high. So, maganda yung RSI, maganda yung MACD at maganda po yung volume natin kay APX naman. Okay? So, congrats po dun sa mga nakahabol. At ito yung isang mga tingin natin, nag-bottom na sa ngayon is itong si Certec. So, makita mo dito sa charts natin, guys, yung previous low natin sa kanya, nagkaroon siya ng retest ng ilang beses at naging successful. So, mukhang meron ng pinupuntahan na direction itong si Certec natin. Balik natin yung malaking downward trading channel sa kanya. So, mukhang nakapasok na siya, no? Kaya maganda po yung price action niya ngayong araw na to. Ayan. So, nakapasok na siya ulit dito sa malaking descending trend channel natin sa kanya. So, maganda. Nag-gain po siya ng 5.95%. So, sa ngayon, traders move to, guys. Hindi ito masyadong fundamentals kasi dinibdib niya masyado yung yung additional shares na idadagdag sa kanya. Kaya bumagsak ng tuluyan po yung kanyang prices. Pero nung naubos yung sellers dito sa around 5.12 or 5 peso level siguro to, no? Ano yung pinaka-low na ito? Is 5.07. Naubos na, kaya kayang-kaya nang itulak ng mga traders natin
yung kanyang price. Pero tignan mo, wala pa rin siyang masyadong volume, so hindi tayo sure kung magtatagal yung current price nitong si Certec. Pero nonetheless, maganda po yung move niya kasi nakabalik na siya dito sa loob ng ating trading channel. So kung sakaling magkaroon siya ng recovery, medyo malayo yung lalakbayin niya bago niya ma-hit yung kanyang next na resistance naman. So ang pinakamalapit na resistance niya, hanapin natin. So yung current price is 5.9. So ito yung resistance niya sa ngayon. So ang next na move niya is dito sa ating gap area naman sa kanya. So may mga gap kasi dito and then meron siyang bounce dito sa area na ito. So yan po yung next na possible movement nitong si Certec natin. So ilan ba yung reward mo? Meron kang possible reward na 8% at kung mag-loss ka naman, mapaka-loss ka sa kanya is pwede mong gawing 6% yung risk naman na kukunin mo dito kay Certec natin. So medyo mas maganda ng konti kasi yung expectation ng reward is mas malaki kaysa doon sa possible risk na makuha mo sa kanya. So yun nga lang, hindi 2:1, so more than 1:1 lang yung reward risk na nakita natin kay Certec. Pero once ma-break itong 6.35 na resistance area, so ang next na possible retest mo is dito sa ating MA 100 naman sa kanya. Ayan, so congrats po doon sa mga nakapulot at nagkaroon ng bottom pick dito kay Certec. Next po natin si BDO. So medyo marami tayong banks na nakitang umakyat. So nakita natin si Metrobank, si S-West medyo umurong, si Security Bank hindi natin napansin kung umakyat. So mukhang nag-bottom na rin guys itong si BDO natin. At ang pinaka-bottom niya is around 85 pesos naman. So nagkaroon siya ng bounce. Meron yatang breakout, no? Meron ba? So meron siyang, ang maganda nangyari dito kay BBO natin, meron siyang breakout ng kanyang price. So very good entry point kung nakapasok ka sa kanya. Kasi mapapansin mo yung RSI natin, nagkaroon din siya ng breakout dito sa area to. So sana masustain niya yung kanyang RSI at hindi na siya bumalik dito sa resistance natin na RSI 45 naman sa kanya. So hindi pa nakakawala yung ating MACD, pero kahit papaano above average yung volume po nitong si BDO natin. So maganda yung galaw niya. So kung tuloy-tuloy siya, ang next na resistance natin is dito sa around 97 pesos naman. So ang dami nag-bounce, no? So makita mo kung nag-bottom pick ka pala nung nakaraang 2 araw or rather nung Monday, di ba? So ang ganda pala ng mga move ng ating mga stocks naman sa ngayon. So siguro yun nga guys, yung minention ni spokesman Harry Roque, ito pong MACQ lockdown natin is regardless kung ano mangyari siguro sa healthcare or rather kahit dumami po yung COVID cases natin, napakalaki yung chance na buksan po or gawing GCQ po ulit si Metro Mega Manila po natin kasi medyo marami na nga daw po businesses ang hindi kumikita, so possible magsara. So lalong magkakaproblema po yung ating government. And then wala na nga social amelioration na ibibigay doon po sa mga nilockdown nila. So mahirap po yung situation ng ating government sa ngayon. So kaya siguro tingin natin medyo nag-bottom na yung ating market sa pinapakita po ng kanyang galaw based doon sa news po ni spokesman Harry Roque. So nag-gain siya 4.42% naman. So sana makalampas siya sa kanyang immediate resistance dito sa ating MA20 para ang next target mo is dito sa 97 pesos naman. Okay? So next po natin si AGI. So wala naman ako masyadong nakita nyo sa kanya. Pero siguro ang catalyst nitong si AGI is mukhang nag-bottom din siya dito sa area na to kasi makita mo, niretest niya yung previous low niya nung kasagsagan po ng ating pandemic. So itong area na to, total lockdown to, di ba? ECQ. Pero ngayon, alam mo naman is MECQ. So kahit paano, meron pa rin ng mga nakakapasada as compared po dito sa area natin. So tingin natin, medyo malaki din yung volume, di ba? Meron ng bottom area itong si AGI. So hindi lang natin ma-sure kung ito na ba talaga. So possible kasi magkaroon muna siya ng isa pang last shakeout. So magkaroon siya ng isang malaking doji bago siya magkaroon ng reversal or bukas magkaroon siya ng gap up at susunod siya sa galaw ng ibang markets po natin. So makita mo kasi dito sa RSI meron na siyang breakout. So makita mo nag-break
breakout na siya, although oversold pa rin siya, at medyo nagka-curve po pataas yung ating MACD. So very good po yung last 2 volumes natin. So ibig sabihin merong intention po yung mga malalaking fund managers natin na siguro itulak ng konti na ito sa AGI para maka-breakout na po siya. Kasi ang tagal na rin niyang so ilang buwan na yan. Mula nung nagkaroon siya ng peak is around June. So halos 2 months na po siyang naka-lockdown dito sa kanyang descending trend channels naman na binuo nung nakaraan. So makita mo, 'di ba, medyo malinaw, nauntog-untog lang siya. So sana maganda kung nakalabas ka dito sa area na to kasi mukhang ito na yung isa sa mga pinaka-bottom area po ni AGI natin. Although nag-loss pa rin siya, no, negative 1.58%. So sana bukas may volume ulit at merong price breakout, is a good entry point po dito. So for short-term trade kay AGI po natin. So next, si FNI, yung mabagal nating mining. So ito na lang yata yung hindi masyadong umakyat na mining. Pero nag-gain naman siya 1.82%. Pero nung umaga, umakyat siya. Ano ba nangyari sa kanya? Pagdating dito sa kanyang 5-minute chart, so medyo nag-profit taking yung iba, no? Kasi umabot yata ng 4% yung galaw na ito. So umabot pala siya ng 6% mula sa kanyang pinaka-bottom nung nakaraan naman. So ang laki pala ng ginalaw niya. So yun nga lang, medyo binawi na rin siya bago magkaroon po ng closing yung ating market. Pero nakita natin guys, kahit medyo dowgy tayo, makita mo naman yung pinaka-base niya is umaakyat pa rin. So hindi natin inaalis yung optimism dito sa stocks natin na si nickel kasi nga ganun po yung galawan ng ating mga mining. So medyo siya na lang yung nahuhuli sa ngayon kasi hindi po siya masyadong makalis dito sa bandang baba ng mga consolidation ng ating mga prices. Pero nag-expect tayo, magkakaroon din siya ng sudden up move for the coming few days kasi siya na lang po yung nahuli dito sa ating mga mining. At makita mo naman yung RSI is still above RSI 50 po yung ating galaw sa kanya at medyo paakyat po yung kanyang mga volumes RSI movement. So wala nga lang tayo makitang masyadong galaw ng ating MACD kasi yung price hindi masyadong umaalis dito sa kanyang consolidation area. Ayan. So, hindi kagaya nung Doji dito nung nakaraan, nakaakyat na siya, di ba? So, nagkaroon ng Doji kaya nagkaroon ng sell-off. So, ito naman, tingnan mo, puro Doji na maliliit, pero hindi naman masyadong umaalis sa tabi ng ating MA9 na average naman. Okay? So, sana makatulong yung analysis natin kay FNI dun sa mga nagtatanong kanina. Next natin, si Holcim. So, mukhang nag-bottom na rin si Holcim. So, yung previous review natin nung nakaraan sa kanya, medyo hindi pa tayo decided sa kanya kasi wala tayong nakikitang breakouts. Pero sa ngayon, medyo malinaw. May konting breakout po ng price itong si Holcim natin at matagal na siyang nagtitrending dito sa ating stocks review pero yun nga, hindi masyado makaangat yung kanyang prices. So ngayon, nag-breakout siya ng medyo malakas although wala naman siya masyadong volume, no? So nag-gain siya ng 7.76%. So, nonetheless, kasi itong area na to, medyo lumampas na pala siya, no? Dito sa 5.8 pesos na previous support niya. So, malamang ito yung, yung pinakamalakas na resistance na kailangan i-break niya para magkaroon siya ulit ng momentum paakyat po ng kanyang price. So, malapit na yan. So, magandang abangan kung makalampas na siya dyan. So, medyo makakahinga na maluwag siguro yung mga kasama natin na naipit dito naman sa area na ito. So, marami tayong nababasa na merong mga naipit po dito sa area na ito ng ating Holcim naman. Ayan. So, sana maka-breakout siya bukas. Tingnan natin, pwede no? So, parang accumulation area din naman. So, meron lang siyang isang malaking volume. Kaya-kaya niyang basagin yung 5.7 pesos na resistance po natin sa ngayon itong si Holcim at makita mo kahit paano yung RSI natin is meron siyang breakout at medyo bumuka na po yung kanya MACD naman. Ayun, so sana makatulong sa iyo yung mga review natin ngayong araw na to. So hanap na tayo guys ng mga nag-bottom na dyan. So tingin natin, antayin lang natin itong 2 weeks na to. So tis-tis muna tayo ng 2 weeks. Pero kung makahanap ka ng magandang stocks yan na nagbo-bottom na, maganda po silang sabayan sa ngayon kasi yun nga, kung matutuloy po yung sinabi ni spokesman Harry Roque, magandang catalyst po yan para sa susunod na reversal po ng ating PSCI market. So balik tayo dito sa ating PSCI. So sana ito na yung bottom natin. Yung pinaka-low natin sa kanya is around 5,691 nung nakaraan.
at medyo tayo na nga lang yung naiiwan sa buong mundo kasi bisitahin nyo po yung mga stocks ng ibang bansa is naka-recover na po sila. So ang laki naman ng opportunity dito sa ating market kung magre-recover na siya at makalampas na dito sa padaos-dos na direction po ng ating trend channel naman. Ayan. So yun po yung mga reviews natin ngayong araw na to. So as usual, don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Or follow mo lang ako dito sa aking Facebook account at dito sa ating Palabi Trader na Facebook page at lalong-lalo na itong Twitter account natin. So wag mo pong kalimutan i-follow ako dito para sa mga related po na news dito sa ating mga stocks naman. Okay? So maganda yung araw natin ngayong trading na to kasi kahit paano, kahit Dow G, umakyat po yung ating market. Ayan. So maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.